Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga tanong natin, minsan walang sagot talaga sa lupa. Kaya minsan ang hiling sa ating pagtitiwala, ang tawag natin, pananampalataya. Kapag nag-aalay sa paanan ng Diyos, sa krus ng ating pinagdadaanan, ay pagtitiwala sa kanyang karunungan at sa kanyang biyaya. Ikalwa, ang kasunod, pag-ibig. Only the one who loves knows how to offer. Ang tawag na dyan, ang pagdurusa, sakit, pag inialay, ang tawag na sakripisyo. Natagpuan natin ang isang imahe na nagpapaalala sa atin ang birhen. Hindi basta birhen, ha? Ang humarap sa atin, ang birheng malungkot. May hapis, dolores. Pero, bakit kayo napunta dito? Kung kayo'y may suliranin, ba't kayo pumupunta sa may malungkot na mukha? Alam nyo bakit? Kasi yung kalungkutan ng mahalina ay kalungkutan kakambal ng krus. Pero yun yung tanda ng nag-aalay. Sapagkat kahit pinakamahigpit ang hapis ng inang makitang nagdurusa ang anak, hindi siya humiwalay. Kaya nga ang litrato nasa paanan ng krus, nanatiling tapat. Nagpapaalala yung imaheng yan. Huwag kang bibitaw. Huwag kang hihiwalay. Kanino? Sa kanyang anak. Kapatid, hindi ko alam kung anong dala nyo ngayon, ha? Meron ba kayong pinagdadaanan ngayon? Ialay nyo. May tao ba kayong nais ipagdasal? Ipagdasal nyo ngayon sa paanan ng krus, sapagkat ang krus ng Diyos nagtagumpay na at patuloy na magtatagumpay sa gitna ng anumang karanasang pantao. Tapos, mga kapatid, lagi ko sinasabi, kahit nakatingin tayo sa mukhang malungkot ng mahal na ina, huwag niyong kakalimutan, ha, yung mukhang yan ang nagpapaalalang sa nagbabadyang tagumpay at luwalhati ng Diyos. Yang lungkot, panandalian yan. Hanga na ako sa taong umiiyak araw-araw, mahigit ng 50 taon. O baka lang talaga mukha mo'y mukhang malungkot. Pero ang lungkot, sandalian. Ang pagsubok, matatapos yan. Pero ang luwalhati ng Diyos, walang hanggan. Huwag kalilimutan. Paalala yan ng mukhang nangahapis ng ating malay na. Sapagkat huwag kalimutan, siya din yung ina na itinaas sa langit. Kinuronahang Reyna ng langit